Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nung last halaka natin sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ang mga Ansar, ang mga Muslim sa Madina ng ikalawang pangako kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na may katapatan na sa bandang huli ay tinawag itong dakilang pagbibigay ng katapatang pangako na nangyari doon sa Aqaba. So bago bumalik ang mga taong ito sa Madina, alam natin na ang pinakalayunin ng mga taong ito ay kunin ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, suportahan, protektahan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang kamatayan. At ganun din ay nakahanda itong tanggapin ang lahat ng mga Muslim sa Makkah na kung saan maglalakbay doon sa Madina. At bago umuwi ito, nag-appoint ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ng 12 pinuno. At kabilang dito ang dating namumuno sa Madina si Abu Jabir, yung nag-embrace na karaan sa kamay ni Ka'b ibn Malik radiyallahu anhuma sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay bago siya pumunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sinabihan niya si Abu Jabir na bakit hindi niya iwanan ang kanyang relihiyon, siya'y taong marangal at namumuno, at narinig niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang sino man ang mamatay na ang relihiyon ng tao ay maliban sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala o relihiyon ng mga propeta at sugo, ay itatapon siya o susunugin o paparusahan siya sa impyernong apoy. That's why itong si Abu Jabir ay nag-embrace sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila nagbigay ng pangunumpa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa Aqaba o sa likod ng lambak ng Aqaba. So isa siya sa namuno o binigyang pamumuno ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil dati na siyang namumuno sa Madina. So bago sila magsagawa ng hijra, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam mismo siya bago siya nagsagawa ng hijra after the Sahaba, hindi siya nagmadali. Hindi siya nagmadali na sinabi ng mga Ansar na kukunin na siya. Hindi pa. Hindi pa siya nagmadali. Unang-una, gumawa muna ng preparasyon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unang preparasyon na ginawa niya, abang unti-unting naglalakbay ang mga Muslim papuntang Madina, siya ay nagbibigay ng mga pag-aaral sa mga sahaba upang lalo silang maging matatag sa kanilang pananampalataya. At alam natin, patuloy ang pag-aaral dito ng mga sahaba kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa bahay ni Al-Arqam, at dito ay lalong naging agresibo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na magbigay ng knowledge night and day sa mga sahaba habang unti-unti silang lumilikas sa Madina. That is a preparation. Meaning pinatatag niya by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim bago sila maglakbay papuntang Madina. Even na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, na ginawang preparasyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagmadaling pumuntang Madina. Binigyan niyang pagkakataon na ang mga Muslim na yumakap sa Madina ay makapag-isip ng mabuti na baka sakali ay bandang huli ay magbago sila at pabayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi protektaan. Pinabayaan muna niya ang mga Muslim na ito na makapag-isip ng mabuti. At kung sakali sila ay magbago ang kanilang isip, mayroon siyang plan B. Ang plan B ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam natin may mga sahaba siya sa Abyssinian na kung saan kapag hindi natuloy ang pagkuha ng mga Ansar sa Madina at nagbago ang mga ito, tatakbo siya sa Abyssinia para iwanan ng Makkah sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, sa panahong ito, bago mag-hijra ang mga sahaba, especially ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
lumala lalo ang sitwasyon doon sa Makkah. Dahil alam natin, bago umuwi, ang mga Ansar na ito sa Madina ay sumigaw ang isang jin na ang mga Muslim o ang mga tao ay kasama ni Prophet sallallahu alaihi wasallam sa likod ng Aqaba. Nagtipon sila upang makipagdigmaan sa mga Quraysh at nalaman ito ng Quraysh. Actually, kinaumagaan ay pinuntaan nila sila o Abdullah Ubay bin Salul, ang hipokrito na nangunguna sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi nila alam ang bagay na ito at nakahuli pa sila na isang Ansar na pinarusaan nila, ngunit sa tulong ni Mut'im ibn Adi sa pahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinagsabi niyang tao na kung saan ito'y taga Madina na kung siya ay papatay no, hindi mapatay ay hindi na sila makakadaan doon. So in this situation, lalong uminit ang sitwasyon dahil sa nalaman nila na ang mga Muslim ay gusto makipagdigmaan sa mga Quraysh, kung kaya naman lalong lumala ang sitwasyon, ang mga panunuya, ang mga pananakit, ang mga pagkokondena sa mga Muslim ay lalong lumala ng lumala. Kaya naman, ang mga sahaba ay nag-request na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na pahintulutan na silang maglakbay. Pahintulutan na silang maghijra kung saan ang nais ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ipinakita niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Revelation sa kanyang panaginip na kung saan ang mga Muslim ay pumunta sa lugar na ito according to the book of Al-Bukhari rahimahullah, sa salaysay ni Al-Bukhari rahimahullah, na kung saan sinabi ni Abu Musa radhiyallahu anhu na ang sugo ay nagsabi sa kanyang pagtulog ay ipinakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang mga Muslim ay pahintulutang maglakbay na kung saan ang lugar ay punong-puno ng palmera. Ito ay isang latian na kung saan isinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang himihinasyon ng kanya itong sinabi na akala niya ang lugar na ito na puno ng palmera ay Al-Yamama o Ajar. Pero ito pala ay inireveal sa kanya na ito ay Madina. So in this situation, pinahintulutan na niya na maglakbay na mauna ang mga muhajirin o ang mga Muslim doon sa Makkah na pumunta sila sa Madina. At nalaman ito ng mga Quraysh ang kanilang paglikas mula Makkah to Madina, kaya naman sila ay nagsagawa ng plano. Iba't ibang plano ang kanilang ginawa. Ang plano na ginawa nila, unang-una, putulin ang ugnayan mula sa kanilang mga sariling pamilya. Kahit na mga Muslim, puputulin nila ang mga ugnayan ng mga ito. Anak, asawa, kamag-anak, at iba pa. Upang saktan ang damdamin ng bawat isa, ipakita na kung saan sakta ng mga damdamin ng tao, paghiwa-hiwalayin ang mga ito, paglayo-layuin ang mga ito, upang hindi nagayain pa ng mga taong nandoon sa Makkah. At tigilan nila ang paglisan nila mula sa Makkah patungong Madina. Example na lamang, si Abu Salama. Si Abu Salama, ang kanyang asawa ay si Salama radhiyallahu anha. Nang mamatay si Abu Salama radhiyallahu anhu, alam natin na si Salama, ang kanyang asawa, ay pinakasalan ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Abu Salama at ang kanyang pamilya nabanggit sa kasaysayan, sinasabi na 2 beses silang naglakbay sa Abyssinia at isa sa Madina. Sa ibang report ay isa lamang sa Abyssinia at isa sa Madina. So in this situation, ito ang mag-asawa na taga Quraysh ang mag-asawang ito, na kung saan sila ang kauna-una ang naglakbay papuntang Madina, ang pamilyang ito sana. Pero hindi natuloy, si Abu Salama lamang ang nakapaglakbay papuntang Madina. Remember, ito ang unang tao sa mga Muslim sa Makkah, sa mga muhajirun, ang naglakbay papunta sa Madina mula sa Makkah. So isinalaysay ito mismo ng kanyang asawa ang nangyari sa kanyang paglalakbay papuntang Madina at kung bakit hindi sila nakasama ng kanyang anak at mismo si Salama radhiyallahu anha. So, nang paalis na ang mga ito sana,
isinakay na ni Al-Mughira sa kamelyo itong kanyang mag-ina. Ngunit ang mga taong Banu Al-Mughira na kung saan ay lumapit dito, nalaman nilang umaalis sila, hinabol nila ito. At pinuntaan nila ang mag-asawa at hinila o hinatak nila si Salama, na kung saan ay hindi nila pinahintulot na isama ni Abu Salama, si Salama ng kanyang mga taga-tribo. So ito ay sinasabi natin, pinuputol nila ang ugnayan kahit mga Muslim ang pamilyang ito para saktan ang damdamin ng bawat isa at hindi nagayain pa ng ibang Muslim para maglakbay sa Makkah to Madina at hindi na rin mag-embrace ang mga ibang hindi pa Muslim doon sa Makkah. So in this situation, dumating din yung mga Banu Abdul Asad. Lugar naman ito ni Abu Salama na kung saan galit na kung saan siya nasama ang anak ni Salama at Abu Salama. In this situation ay inagaw nila ang bata at nakipaghatakan o agawan itong si Abu Salama sa kanyang anak na kung saan siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng bali ang kanyang kamay, na-dislocated ang kanyang kamay, itong batang ito. So in this situation, nakuha nila si Salama, nakuha nila ang bata nitong mga Banu Abdul Asad at Banu Al-Mughira. So hindi nila ipinasama ito kay Abu Salama. Ngunit sa kagustuhan ni Abu Salama na siya ay umalis na talaga sa Madina dahil punong-puno at sagad na siya sa mga ginagawang pagmamalupit ng mga tao dito, either na saying, action ng mga taong Quraysh. Hindi niya nakaya. Kaya minabuti na niyang umalis sa Makkah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala at alam niyang hindi naman pababayaan ang mag-inang ito dahil ito rin naman ay kanilang mga pamilya. So sinabi ni Abu Salama, ni Salama radiyallahu anha, nang siya ay mahiwalay na kay Abu Salama at ang kanyang anak ay actually ang anak ni Salama inilayo din sa kanya, inilayo din ng mga Banu Abdul Asad, meaning nagkalayo-layo talaga sila. Wala kay Salama ang kanyang anak, kinuha ng isang tribo na tribo nitong si Abu Salama. So meaning nakaiwalay kay Abu Salama ang kanyang asawa, papuntang Madina, nakaiwalay din ang kanyang anak ni Salama nandoon sa tribo ni Abu Salama. So in this situation, sabi ni Salama radiyallahu anha, almost 1 year ito na ginawa niya. Pagkasikat ng araw, sinabi niya ay pumupunta na siya sa isang lugar na kung saan doon siya iiyak maghapon. Hanggang gabi yun, sabi niya, umiiyak ako. At nangyari ito, sabi niya, sa loob ng 1 taon. Allahu Akbar. Ganun kasakit sa kanya. Biro mo, umaga pupunta sa isang lugar na yaon at iiyak mananangis dahil sa pagkalayo ng asawa at anak hanggang gabi yun. Araw-araw yun, sabi niya, almost 1 year. Kaya lang, sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, isa sa mga pamilya ng Banu Mughira ay nadaanan niya ito at naawa talaga siya. Matagal na itong ginagawa ng babaeng ito na si Salama radiyallahu anha ang pag-iyak na ito sa pagkalayo niya sa kanyang pamilya. Kaya ang taong ito, mula sa isang pamilya, sinasabi na ito ay uncle niya mula sa kanyang pamilya na pinuntaan niya ang mga Banu Al-Mughira at siya nagsabi, hanggang kailan niyo hahayaan ang inyong pamilyang ito na magdurusa? Hanggang kailan nyo ahayaan na iiyak ito mula umaga at hanggang gabi? Wala na ba kayong awa sa inyong pamilyang ito? Sabi niya, bakit hindi nyo ayaan na siya ay sumunod sa kanyang asawa? So, madagal na rin palang naaawa itong kanyang mga pamilya, but because of pride, because yun ang kasunduan, ay saktan sila at putulin ang ugnayan ng mga pamilya kahit Muslim, ay pinagpatuloy nilang timpiin at tiisin ito, pero hindi rin nila natiis ng sabihin nito ng kanyang uncle sa pamilya ni Salama na sabihan ng mga ito na bakit hindi nyo pabayaan ng babaeng ito na sumama sa kanyang pamilya. In this situation, pinahintulutan na si Salama radiyallahu anha na sumunod na siya kay Abu Salama sa Madina sa kanyang asawa. At hindi lang yan. Sa kanyang pagtitimpi, itong mga Banu Abdul Asad, ibinalik din nila ang kanyang anak para makasama nitong si Salama ang kanyang anak pagbalik sa Madina makakasama ang kanyang asawa na si Salama. Alhamdulillah. So in this situation, masaya si Salama radiyallahu anha. Kasama niya ang kanyang anak at makikita na niya ang kanyang minamahal na asawa doon sa Madina.
kahit na naglalakad lang to, walang sasakyan to. Lalakad silang mag-ina kahit na delikadong lugar, kahit nag-iisa sa umaga't araw para lamang makasama, makita si Abu Salama sa Madina, lalakad sila papuntang Makkah within 500 kilometers. 500 kilometers from Madina to Makkah, lalakarin nila ito. Ba't hindi sila pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat pagdating nila sa lugar ng Tanim, ay nakita nila si Uthman bin Talha, bin Abu Talha. Hindi pa Muslim dito ang taong ito. Pero later, mag-e-embrace din sa Islam. So in this situation, sabi niya, saan ka pupunta? O anak ni Abu Umayyah? Sabi niya, ako'y pupunta sa aking asawa sa Madina nang walang anumang sasakyan? Meaning, kayo lalakad lamang? So sabi niya, hindi ako makakapayag niyan. Meaning, maabagin itong si Uthman bin Talha. Hindi ko makakayaan at maaatim yan na makita kayong lumakad hanggang doon, baka may mangyaring masama sa inyo. So in this situation, sabi niya, mayroon akong kamilyo rito, kayo ang sasakay, aantabayanan ko kayo, gagabayan ko kayo hanggang makarating kayong Madina at ituturo ko kung saan nakatira ang asawa mo, then after that, babalik ako sa Makkah. In this situation, pumayag si Salama. Of course, necessity rin ito. Kailangan niya sumama at alam niyang mabait itong si Uthman bin Talha na ito ay mapagkakatiwalaan radiyallahu an. Hindi pa siya Muslim dito, si Uthman bin Talha na anak ni Abu Talha. In this situation, nakita ni Salama na napakagalang ng taong ito, napakarangal ng taong ito dahil aniya, kapag kami ay pupunta na sa isang lugar na magpapahinga, ituturuan niya na ang kamelyo ay umupo para bumaba kami. Pero bago kami bababa, aalis na siya. Aalis na siya hanggang sa kami ay makababa na at babalikan niya yung mga gamit sa kamelyo at tatanggalin niya hanggang sa matulog kami. At matutulog siya na napakalayo sa lugar namin. Talagang komportable ka, sabi ni Salama, radiyallahu anha, sa ugali ng taong to, hindi ka mag-iisip ng masama dahil mismo ang pagtulog niya, napakalayo niya sa amin, sabi niya. At pagkatapos, pagsasakay niya kami, uupo niya ulit yung kamelyo at pagkatapos aalis na naman siya. At sasakay kami at pagkatapos babalik patatay niya yung kamelyo at inihila niya yung kamelyo, hindi siya nakaharap sa amin. Nakaharap siya sa lalakaran at hila-hila niya ang kamelyo, kaming nakasakay, siya ang naglalakad. Samantalang pag-aari niya ang kamelyo. Allahu Akbar. And then, hanggang sa sila ay makarating sa Madina, itong si Salama at ang kanyang anak at itong si Uthman bin Talha radiyallahu an. At dito, pagdating siya sa Madina, sabi niya, ito ang bilyang ito, sabi niya kay Salama, na kung saan ito'y Banu Amir bin Auf at Kuba, yan ang bilya na yaan, dyan mo matatagpuan ang iyong asawa. Magtanong ka na lamang dyan at makakatagpo mo na ang iyong asawa. So masayang-masaya talaga. Si Salama, hindi niya makalimutan ang kasaysayan ng taong ito. Pinagmamalaki niya ito kahit kay Abu Salama, pinagmalaki niya ito. Hindi niya nakalimutan ang ugali ng taong to. Can you imagine, tutulungan mo lang ng tao, 500 kilometers, diba? Tapos yung kamalyo mo, silang sasakay, ikaw hindi, iilain mo pa sila. Parang lumilitaw dito si Uthman bin Talha radiyallahu an ay parang naging alipin pa ng magnanay na ito eh. Kaya hindi talaga makakalimutan ni Salama ang taong ito at actually, idinuwa niya ito, nagabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa mag-Muslim ito at idinuwa ito ni Salama sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya kahabagan, patawarin, patatagin sa pananampalataya ang taong ito. Allahu Akbar. In this situation, nagtagpo ang magpamilyang ito at sila ay naging masaya. Alhamdulillah. So in this situation, nakapanakit ang mga Quraysh, pinutol ang ugnayan at ginagawa nila ito sa mga iba pa na kung saan nandoon sa Makkah. Pagkatapos nito, ang sumunod na naglakbay ay si Amir bin Rabia. Ito'y kaalyado ng mga Banu Adi actually. At kasama niya ang kanyang pamilya na si Layla, at kung saan ito ay daughter naman ni Abu Hatma al-Adawiyah. Then sumunod si Abdullah bin Jas
At pagkatapos, ito naman ay kaalyado si Abdullah bin Jas ng Banu Umayyah bin Abdisham at kasama niya ang kanyang pamilya. Actually, dito sa isang report kasama niya si Abdu na kung saan tinatawag Abu Ahmad, ito ay isang bulag na kanyang kapatid, kasama rin ang pamilya na naglakbay sa Madina. So meaning, isa-isa na itong pumupunta sa Madina ang mga taong Muslim sa Quraysh upang iwanan na ang pamiminsala ng mga Quraysh, either action, physical, or ito man ay saying. Isa pa sa pamamaraan ng mga Quraysh na gustong pumunta sa Madina, actually kasi ito mga pamilya nila ito nag-embrace sa Makkah ayaw nilang umalis doon Kaya isa sa pamamaraan nila kung magpupumilit umalis ay ginawa nilang itong mga Quraysh na ito, ginawa nila na kung saan ikulong at parusaan ang mga Muslim na kanilang kamag-anak para hindi lang makapunta sa Madina. Meaning, ikukulong nila, kukunin nila ito, ipoposas nila, at pagkatapos walang bubungan. Kung umulan, doon sila. Kung umaraw, doon sila. At binibigyan lang naman sila ng mga hindi sapat na pagkain, kulang, kapos, at mga maiinom lamang. Talagang pinaparusaan nila ang mga kanilang pamilyang ito, ikinukulong, at saka ibinibilad, ipinaulan dahil walang mga bubungan ang kanilang mga kulungan na ginawa sa kanila. So in this situation, ginawa nila ito ayon sa kanilang mga pamilya-pamilya. Kaya mayroon mga Muslim doon na natira na kung saan kahit na nakapag-immigrate na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, lahat na sila, yung mga nakakulong at nakaposas, nakatali ay natira doon sa Makkah. Isa sa mga naglakbay na ipinaalam niya, actually ang paglalakbay na ito sa Madina ay patago Almost gabi nilang ginagawa. Dahil nga inahadlangan, sinasaktan, kaya patago silang umaalis. Kaya ginagawa nito hating gabi. But itong si Umar bin Khattab radiyallahu an, bago ako magbigay ng sample doon sa mga ikinukulong nila, no? Bago ako magsample ng ikinukulong pinoposas nila, dakuhan ko muna itong kay Umar bin Khattab radiyallahu an na kung saan hindi niya itinago ang pag-alis bagkus ipinaalam niya pa sa mga tao. Matapang to si Umar bin Khattab radiyallahu an Alam niyo bang ginawa ni Umar bin Khattab radiyallahu an? Bago siya pumuntang Madina, nagtawap muna siya. Nagtawap. After tawap, hinarap niya ang mga tao, sabi niya, "O mga tao," sabi niya, "ako ay maglalakbay na sa Madina. Ang sino mang gustong mabalo na, magkaroon ng asawang balo ang kanyang asawang babae, o mawalan ng ama ang kanyang mga anak, makitagpo kayo sa akin sa labas ng Makkah." Meaning makipagpatayan kayo, hadlangan niyo ako. Kung gusto niyo ng mabalo mga asawa ninyo, o magkaroon ng ang mga anak ninyo mawalan ng mga ama. Pero walang maraming masyadong kumonsinti at humarap kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa iilan lamang. Ngunit pinabayaan pa rin nila si Umar dahil lumaban si Umar bin Khattab sa kanila. Okay? So in this situation, si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, hindi niya tinago ang kanyang pag-alis sa Makkah. Pinablik niya pa na siya ay pupuntang Madina. Inadlangan siya ng mga ilan, nakipaglaban siya, napagwagyan niya mga ito at pinabayaan na si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Alhamdulillah. So isa sa mga ginawang paglalakbay ng mga ito, nang sila ay paalis na si Umar bin Khattab, bago nangyari ito, papuntang Madina si Umar bin Khattab, nakipag-away siya, nakipaglaban, nagwagi siya, pinabayan siya. Pero bago nangyari yun, mayroon silang usapan na 3 katao. Okay? Sino mang kasama ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu pupunta sa Madina? Siya. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, Ayas bin Abu Rabia, at ang isa ay si Hisham bin Al-As. O 3 sila. Nag-usap-usap na magkita sila pupunta Madina sa lugar ng Al-Tanadub. Okay? Al-Tanadub of Idat. Sa lugar na iyan, magkita-kita sila bago pumunta ng Madina. Pero gaya lang sabi nila, pinag-usapan nila, ang sino mang hindi dumating, iiwanan na. So in this situation, isa dito ang hindi dumating sa kanila. Nung kaumagaan, ito nga, yung nakipag-arap na si Umar bin Khattab, nakipagbakbakan siya, hanggang siya nagwagi sa mga lumaban, kahit ilang lang to, 3, 2 lang, napagwagi niya at pinabayaan na si Umar bin Khattab, at pupunta sa lugar na ito na Tanadub
Pidat. Pupunta siya dahil magtatagpo-tagpo sila doon. So in this situation, dumating doon si Umar bin Khattab radhiyallahu an at si Ayas. Okay? Si Ayas bin Abu Rabia. Dalawa sila. So meaning ang isa ay hindi dumating sa Tana'dob si Hisham. Bakit? Hindi nila alam na naiposas na siya, naitali na siya, naikulong na siya. So inaakala ng dalawang ito ay tumalikod itong si Hisham. Pero hindi nila alam, ikinulong na at pinosas na ito. So in this situation, umalis sila Ayas at Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma until na sila ay makarating sa Madina. Pagdating nila sa Madina, so itong si Abu Jahal bin Hisham at Al-Harith bin Hisham, pinuntaan nila si Ayas. Ito kasing si Ayas, kapatid nila sa nanay at pinsan nila sa tatay. Itong kasama ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na nakapuntang Madina. Sinundan nila ito hanggang Madina. Okay, kapatid nila sa nanay. So sabi nila, nakita ito ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dumarating yung dalawang ito, si Abu Jahal at saka si Al-Harith, kapatid ni Ayas. Sabi niya, Ayas, sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nandiyan mga kapatid mo. Wala akong tiwala sa dalawang yan sa pagdating nila, sabi niya. Ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kay Ayas. So paglapit ng dalawa, sabi niya, o Ayas, namit nila, kasama si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. O Ayas, sabi niya, ng dalawang ito. Abu Jahl lang nagsabi sa kanya, o Ayas, ang ating magulang ay nagbilad doon sa Makkah. At sinabi niya at nangako siya na hindi niya susuklayin ang kanyang buhok. Meaning, nakabilad ka nga naman, magkakaroon ka ng lisa, magkakaroon ka ng kuto, hindi siya alis sa kanyang lugar. Umaga't hapon, umaga't araw, doon siya at hindi niya susuklayin to. Ang kanyang buhok lang yung ina at aming ina. So, aniya, ang dahilan kung bakit niya ginawa dahil sa pag-alis mo, para lamang mawala ang pangakong yan, sumama ka sa amin. So, itong si Ayas, kasi maawain to lalo na mahal niya ang magulang niya, ang ina niya. Kapatid niya itong dalawang to sa ina. So, sabi niya, Umar, para mawala ang pangako ng aking ina, puntahan ko siya, kawawa siya. Sabi ng Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wala akong tiwala sa dalawang yan. Ayas, sabi niya, hindi totoo yan. Alam mo, ang iyong ina, sabi niya, kapag yan ay nagbilad at nainitan, sisilong yan. Kapag yan ay nangati ang kanyang ulo, nagkalisa, nagkakuto, susuklay niya yan, huwag ka maniwala sa dalawang yan. Hindi, sabi niya, Umar, sabi niya, kailangan kong pumunta ron, sabi niya. Alam mo, sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanya, marami akong kayamanan, Ayas. Marami akong salapi na kung saan, noon sa Makkah ko, ay kinita ko ito sa aking pangangalakal. Kung gusto mo, hati kita, huwag ka nang pumunta doon. Kasi sabi niya, pupunta ako doon. Okay, sabi niya, kung talagang pupunta ka doon, ito yung kamelyo ko. Itong kamelyo kong ito, mabilis ito. Kapag nagduda ka sa kanilang dalawa, agad-agad kang tumakas. So, ginamit ito ni Ayas. So, sa kanilang pagbalik sa Makkah, habang naglalakbay sila, gumawa ng strategy yung dalawa na sinabi nila ni Abu Jahl, o Ayas, sabi niya, mukhang pagod na yung kamelya ko, ayaw na lumakad. Mukhang napakalakas ng sayo. Pwede bang iangkas mo ako sa kamelyo mo? So, of course, sabi ni Ayas, sige, walang problema. So, in this situation, bumaba si Abu Jahal sa kanyang kamelyo, bumaba rin ang kanyang kapatid na si Harith. Dalawa sila bumaba. So, ang buong akala ni Ayas ay sasakay si Abu Jahal sa likuran niya, kaya naman ibinaba niya rin kamelyo niya para bumaba. Pagbaba ng kamelyo at sinunggaban ito ng magkapatid at itinali at ipinosas. At ibinalik sa Makkah at ikinulong nila si Ayas. So in this situation, nakulong si Ayas na kung saan gaya ng sabi natin, ang kulungan nila, wala itong mga bubungan. Meaning, pader lamang sila, nayari ito sa parang putik lang, binibigyan ng konting sapat na inumin, at pagkain, ginugutom talaga ito hanggang sa sila ay tumalikod sa pananampalatayang Islam at hindi na maglalakbay doon sa Madina kailan paman. So in this situation, nang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam malaman niya ito, actually nagpunta na sa Madina ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nalaman niya ito, ang nangyari sa kanya, idinuwa niya ito sa kanyang, nagduwa kunot siya sa kanyang witir, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At idinuwa niya na bigyan taggutom ang mga Quraysh na ito. Katulad ng kay Propeta Yusuf alayhi salam na 7 taong taggutom. So at sinabi niya sa mga sahaba na kung sino ang gustong magligtas kay Ayas,
sino ang gustong magligtas kay Ayas? At sinabi ni Walid bin Al-Walid bin Mughira na siya ang nagpresenta para iligtas si Ayas. Nailigtas si Ayas sa kamay ng mga Quraysh at kanyang mga kapatid. In this situation, pumunta si Walid bin Walid al-Mughira radiyallahu an doon sa Makkah. Siya lang mag-isa. Nakakabayo siya. In another report, nakakamelyo siya. At alam natin, pagdating sa Madina, sa Makkah, kailangan buong ingat niyang mapapasok ito. Dahil alam nila, wala na siya doon, at kapag nakita siya doon, pagdududaan siya na mayroon siyang gagawin doon. At maaaring pagdudaan siya pag nakita doon na mamiminsala siya, kaya maaaring uunahan siya, papatayin siya. Kaya buong ingat nitong si Walid bin Al-Walid na siya ay pumunta doon na kapatid ni Khalid ibn Walid ito. Kapatid niya ito, nauna kay Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu itong nag-embrace. So pumunta siya sa Madina, buong tapang ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa utos o kahilingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay pumunta sa lugar ni Ayas na kung saan napakataas ng pader. Para mapasok niya si Ayas dahil hindi makakadaan sa pintuan nito, gwardyado ito at mahigpit ang pagkakandado ng pintuan. In this situation, pumunta siya sa likod, gumawa siya ng paraan para makaakyat siya doon sa pader. At naakyat niya ito at pagkatapos ay nailabas niya si Ayas na siyang dahilan na kung saan nakabalik sila sa Madina. So meaning, si Ayas ay nabalik ni Walid bin Walid al-Mughira na kung saan sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Madina. Alhamdulillah. Isa pa sa pamamaraan na kung saan na ginawa ng mga Quraysh ng mga taong pumupunta sa Madina, kapag ito ay may kayamanan, hindi nila ipadadala. Actually, talagang minsan, dahil aalis ka ng gabi, paano mo pa madadala kung marami kang kayamanan? So, mabilisan ng alisan dito. Kaya ang mga iba, naiwan na talagang kayamanan nila. Pero kahit dala mo ang kayamanan mo, hindi aayaan ng mga Quraysh na madadala mo ang iyong kayamanan. Dahil baka makatulong ito sa inyo, sa inyong persa, lumakas kayo, hindi nila kaayaan yon para ang inyong persa ay malayong lumakas dahil wala kayong kayamanan. Kaya isa sa pamamaraan nila, na kinukuha nila ang mga kayamanan ng mga pumupuntang Madina. Kapag nalaman nila sa nasa Madina yon, yung naiwang kayamanan, kapag nalaman nila ito, kukunin nila ito. Hindi na maibabalik sa isang Muslim. Kaya kailangan itago nilang mabuti bago pumunta ng Madina. So in this situation, sa isa sa nangyari dito, na kung saan inalay niya ang kanyang buhay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng isang kalakal, kapalit ng kanyang buhay para lamang sambahin ng malaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapalit ng kanyang maraming kayamanan ay si Suwail ibn Sinan, radiyallahu an. Itong si Suwail ibn Sinan, hindi siya taga Makkah. Hindi siya taga Makkah. Okay, paano siya napunta sa Makkah? Si Suwail, lumaki siya sa Roma. Pero hindi din siya sa Roma. Pero lumaki siya sa Roma at nagkaroon siya ng kaalaman kung paano magsasalita ng salitang Romano. Kaya akala nila, napakagaling niya magsalitang Roman language, kaya akala niya siya ay Romano. Pero actually, hindi siya Romano. Ang kanyang tatay siya ay gobernador ng Persian king na dating Arabo din ang kanyang tatay na kung saan ito ay naglakbay sa Iraq at naniraan ito sa tabi ng Euphrates until sakupin ng mga Roma ang lugar na ito. Okay? At nagapi nila ang lugar at kinuha ang lahat ng mga samsam, pati mga prison of war, kasama dito si Suwail ibn Sinan. Kaya naman, naging alipin si Suwail ibn Sinan sa murang edad niya sa mga Romano, natuto siyang magsalita. Kaya lumaki siya sa Roma. Until finally, makarating ito sa Makkah at ito naman ay ibinenta at binili ni Abdullah ibn Juda'am. Yun ang dahilan kung bakit siya napunta sa Makkah dahil ibinenta sa Makkah at binili ni Abdullah ibn Juda'am. Hanggang ito si Abdullah bin Juda'am, nangangalakal to, mayaman. Nakita niya ni Abdullah ibn Juda'am na matalinong bata si Suwail. Magaling sa komersyo dahil nakakasama niya. Alipin niya ito. Kaya nang dahil dito, itong si Ibn Juda'an ay pinalaya niya ang batang ito. Ginawa niyang malaya.
Pero ang batang ito, hindi pa rin niya iniwan si Abdullah ibn Judaam. Patuloy pa rin siyang sumama sa pangangalakal kay Ibn Judaam hanggang sa ito'y lumago ng lumago ang negosyo niya at ganun din ay nagkaroon na rin itong si Suhail ibn Sinan radiyallahu an ng kanyang sariling negosyo. Okay, sa tulong ito ni Abdullah ibn Judaan. Ngunit, hindi nagtagal na matay itong si Abdullah ibn Judaan, so napilitang magsarili na si Suhail ibn Sinan radiyallahu an hanggang sa yumaman ng yumaman at yumaman ang taong ito doon sa Makkah. Sa ganito, nang siya ay umalis na, eto na, aalis na siya, pupuntang Madina, hindi niya alam kayamanan niya, hindi niya dala, pero tinago niya, tinabi niya. Wala siyang dala kundi damit niya ang susuot at saka yung nakasuot niya. So in this situation, nalaman ng mga taong Quraysh ang pag-alis niya, kaya hinabol itong si Suhail ibn Sinan radiyallahu an at hinadlangan siya at hinarangan ng mga Quraysh. Sabi nila, hindi ka maaaring umalis. Sabi nila, hindi ka naman tao dito sa Makkah at yumamang ka lamang nang dahil sa pagpunta mo sa Makkah. Di ba? Sabi nila. So nakuha agad ito ni Suhail, matalino ito. Kaya hinabol ako, ibig sabihin, pera pala ang habol nyo sa akin, yung kayamanan ko. Nakuha niya agad ang pera ang kailangan sa kanya. Wala silang pakialam kay Suhail ibn Sinan radiyallahu an. Bakit? Hindi naman taga Makkah yan. Anong pakialam nila kay Suhail? Yung pera, yung kayamanan na nasa kanya ang kailangan ng mga Quraysh. So, in this situation, sinabi niya sa mga taong ito, kung ibibigay ko ba ang kayamanan ko sa inyo at sasabihin ko pa yung itinago ko, pababayaan niyo ba ako? Yan naman talaga ang gusto namin, sabi nila. Wala naman kami pakialam sa iyo. Yung gusto talaga namin, yung kayamanan mo, ibigay mo sa amin. So in this situation, dahil matapat din ng sahabang ito, sabi niya, yes, ibibigay ko ang kayamanan ko at nandito pa yung mga ibang kayamanan ko tinago, kunin niyo lahat. Sa inyo na yon, pabayaan niyo lamang ako. Kapalit ng kanyang magiging malaya para sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala na malaya, walang abala, ibinigay niya ang kanyang kayamanan, isang kalakal na kapalit ng kanyang buhay sa kaligtasan niya sa mundong ito. At of course, meron din niya sa kabilang buhay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ikinalakal niya kapalit ng buhay niya sa kanyang kayamanan para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Para lamang sambahin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ng malaya. Kaya naman pagdating niya sa Madina, ng taong ito, ang revelasyon ay bumagsak kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa taong ito at sa mga katulad na gumagawa nito. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Actually, this is Surah Al-Baqarah, verse 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu batiga amardaatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. At mayroong isang uri ng tao na inaalay niya ang kanyang sariling buhay upang makamtan ang kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at si Allah subhanahu wa ta'ala ay tigib ng kabutihan sa kanyang mga alipin. Wallahu ra'ufum bil ibad. So ang mga taong ito, nagagalak na sisiyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ipinapalit nila ang kanilang kayamanan kapalit ng kanilang buhay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sambahin malaya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagagalak ang Allah subhanahu wa ta'ala at dito ay sinabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Suhail, magalak ka sa iyong pangangalakal, ikaw ay nanalo. Winner ka. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa iyong pangangalakal, winner ka Suhail. Mayroong dalawang posisyon na naging winner si Suhail. Number 1, yaong hindi siya pinatay, sinaktan ng mga Quraysh, naging malaya siya sa kapaglalakbay niya, kapalit ang kayamanan. Pangalawa, ang kayamanang ito'y ginugol niya sa kalakal, bilang kalakal para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ipinagkaloob niya ito, kapalit ng kanyang buhay na malaya upang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang pakialam kahit magutom siya, mamatay siya, kahit ibigay niya lahat ng kayamanan, basta malaya siyang sambahin niya Allah subhanahu wa ta'ala. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, you are a winner o Suhail. Panalo ka. Suhail, sabi niya, meaning sa mundong ito at sa kabilang buhay. Alam natin, marami sa mga sahaba na ginugol nila ang kanilang kayamanan bilang isang kalakalan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abu Bakar, as far as I know, meron siyang 40,000 dinar. Ang 40,000 dinar noon, milyon-milyon yun. Inubos niya yun. Alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Magmula nang magmuslim siya, ginugol niya ang perang ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binibili niya ang mga pinaparusaang alipin sa mga Quraysh. Binabayaran niya. At kilalang kilala si Bilal radiyallahu an. Ginugugol niya ito sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang huling natira niya 5,000 dinar. Nung papunta silang Madina ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ginugol niya rin ito. Kaya wala na rin siya, Abu Bakar radiyallahu an. Nang makarating siya sa Madina, almost wala na siya. Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan radiyallahu an. Mayayaman ang mga yaan. Ginugol nila ang kanilang kayamanan bilang kalakalan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, nakuha nila ang kalulugod, kasiyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't napangakuan sila ng panalo sa mundong ito at sa kabilang buhay and the rest of the Sahaba, ugali nila ito. At hindi lang yan. Kahit mayayaman sila, ginugol na nila ang kanilang kayamanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginugol pa nila ang kanilang buhay para kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang kamatayan. Ito na ang pinakamataas ngayon na kalagayan ng isang Muslim na gumugugol siya ng kayamanan, gumugugol pa siya ng buhay niya. Ang maganda rito, kapag gumugol siya ng buhay niya, nakipag-jihad siya, hindi na siya babalik. Wala nang babalik. Kayamanan ng tao, walang babalik. Ito ang pinakamataas na jihad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kalugod-lugod na kalakalan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim? Tunjikum min adabin alim. Meaning, ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladina amanu, o kayong mananampalataya, hal adullukum, ipapaalam ko ba sa inyo? Hal adullukum ila tijaratin na ang isang kalakal, tunjikum min adabin alim, na ililigtas kayo sa matinding parusa, isang kalakalan, na kung saan kapag ginawa nyo, ililigtas kayo sa matinding parusa. Tu'minuna billahi wa rasulihi, maniwala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. At makipag-jihad kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng inyong kayamanan. Gugulin nyo at inyong mga buhay. Meaning makpatayan kayo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung kayrul lakum in kuntum ta'lamun, iyan ay higit na mainam sa inyo, kapalit ng inyong buhay, kamatayan, kayamanan. Kung kayo mamamatay, maubos ang kayamanan. Dahil kung kayrul lakum in kuntum ta'lamun, higit yan na mainam sa inyo, kung alam nyo lamang. Yaghfir lakum min dunubikum, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, wa masakin tayyibatan fil jannati ad. Dalikal fawzul azim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin kayo sa inyong kasalanan at papapasukin kayo sa ilog na may umaagos doon sa paraiso. Meaning, isang napakasayang tahanan na walang hanggan. Ito ang sukdulang tagumpay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ang mga sahaba, ito ay kanilang mga estilo na walang halaga sa kanila ang kayamanan. Maliban gugulin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang landas at sa kanyang sugo na si Prophet sallallahu alaihi wasallam at ipalit ang kanilang buhay para kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang sukli, na ang gantimpala na nais nila ay kapatawaran, habag, ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit sa lahat, ang paraiso. Alhamdulillah. Sana napakagandang alimbawa nito sa mga Muslim na dapat gayahin sana ng mga Muslim sa panahon natin. Nang sa ganun naman ay yung mga nakikita nating mga kapatid na nagugutom, na maraming nagugutom na Muslim, ay hindi sana sila dumadanas ng ganitong mga kagutuman kung sana ginagaya nila ang mga estilo ng mga sahabang ito. No? Sana ito ay magbigay ng tulong sa paintulad ng subhanahu wa ta'ala na maging mensahe sa kanila, nagisingin at pukawin, katukin ang mga kanilang puso ng Allah subhanahu wa ta'ala para tulungan ang mga Muslim na naghihirap, insyaAllah. So isa pa sa pamamaraan ng mga Quraysh ay yung mga asawa ng mga nag-Muslim doon, na mayroon kasi nag-asawa doon, di pa Muslim mga asawa nilang babae, mga anak. So lahat ng kanilang mga anak na hindi Muslim, asawa na babae na hindi Muslim, ay hindi ito pinasasama. At ito naman talaga ang gusto ng mga babae, mga anak ang hindi sumama dahil Muslim sila. At nalason na rin ang mga isip nila sa mga Quraysh. Kaya kinamumuhan din nila na kahit pamilya nila ang mga nag-Muslim, ayaw nila. So isa ito sa kanilang pamamaraan na ang lahat ng hindi Muslim ay hindi maaaring sumama sa mga Muslim na maglalakbay papuntang Madina. Kaya lamang, pag naglakbay ka, gaya sabi ko, kung hindi ka matapang tulad ni Umar bin Khattab radiyallahu an, kailangan patago, gabi, kaaalis dahil kapag ikaw ay nakursunadahan ng mga ito, pwedeng hindi ka man makalis, makapatayin ka ng mga ito.
dahil sagad na sa kanilang dibdib ang puot at galit sa mga Muslim. At dahil sa sila ay nangangamba na baka dumating ang araw ay lumakas ang pwersa ng Muslim at magapi sila, mawala ang kanilang karangalan, kaharian, ito ay hindi nila matatanggap. Kaya bago pa lamang mangyari yun, ginagawa na nila ang lahat para hadlangan ang mga Muslim na mapunta sa pangingibabaw, na mapunta na mapanaig nila ang mga Quraysh. Ito ay hindi matatanggap ng mga Quraysh, kaya't gagawin na nila lahat ang paraan upang hindi mangyari yun. So in this situation, unti-unti nang naglalakbay ang mga Muslim sa Makkah papuntang Madina at tinatanggap ito ng mga Ansar na nagmuslim sa Madina. Ang bawat dumadating na walang salapi, walang kayamanan, silang bahala. Silang magbibigay ng tirahan, silang magbibigay ng pagkain, sila ang kukup-kup sa kanila, hindi pababayaan. Pangako nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi lang siya ang susuportahan, puprotektahan. Sinabi din nila, ang sino mang gustong maglakbay mula sa Makkah to Madina, amin silang tutulungan. Kaya tinawag silang Ansar, tagatulong sila ng mga Muhajirun na naglakbay mula Makkah to Madina. So meaning, wala silang dapat ikalungkot, ipangamba pagdating sa Madina, sila ay tutulungan ng mga Muslim na ito. Alhamdulillah, so konti-konti na ang pagpunta ng mga Muslims mula sa Makkah to Madina at pinababayaan ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi umalis kahit sinabi ba Abu Bakar dalaan, mauna ka na sugo ng Allah, pumunta ka na roon. Hindi, sabi niya, wala pang utos sa akin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na ako umalis sa Makkah, hinihintay ko pa ang utos sa Abu Bakar. Kapag dumating na ang utos ng subhanahu wa ta'ala ay maglalakbay na ako sa Madina, pupuntahan kita upang tayo pumunta sa Madina. In this situation, ang nahuli dito, 3 katao. Maliban sa nakakulong, nakaposas. Si Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, sa mga kalalakihan to, at si Ali radhiyallahu anhuma, at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning sila ang mahuhuling tao dito sa mga lalaki sa Makkah na pupunta sa Madina, except yung mga nakakulong. Maiiwan sila. Okay? At mauuna si Abu Bakar radhiyallahu an, at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahuhuli si Ali radhiyallahu an. So in this situation, aabangan natin ang mangyayari sa susunod na episode na ito patungkol sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.